Naghain ng mosyon sa Korte Suprema ang MMDA para alisin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o yung paghuli sa mga traffic violator sa tulong ng mga CCTV at paninikat na lang kinalaunan. Puspusan din ang pagpapaluwag sa mabuhay lanes na alternatibo sa EDSA lalo't nalalapit na ang rehab nito. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi bababa sa 20 ang nasampulan ng MMDA nang suyurin nila ang mga mabuhay lane sa Maynila, partikular sa mga areas ng Delpan, Zaragoza, Moriones at Solis sa Tondo. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, napipinto ang pinaplanong rehabilitasyon sa EDSA kung kailan inaasahang maapektuhan ng gusto ang daloy ng trapiko. We'll be expecting heavier traffic flow. We have a study that shows yung movement ng vehicle natin throughout EDSA. So there was a study done before, kung naaalala nyo, na ang movement ng vehicles natin during peak hours, especially during the last Christmas season, umaabot na lang tayo to 17, 18, 19 kilometers per hour ang movement ng sasakyan. So nakikita natin na napakabagal na yun eh. Pag nagkataon, malaki anya ang may tutulong ng mabuhay lanes, oras na maganap na nga ang rehabilitasyon. Ang main purpose is to serve as a faster route. Faster route sa ating mga motorista. Eh kung ito po ay mapupuno ng mga parking, obstruction, then it will defy the purpose na magkaroon po ng mas mabilis na madadaanan ang ating mga motorista. Isa pa sa mga tinutukang gusto ng MMDA ay ang kahabaan ng Chino-Ross Extension sa may panulukan ng Makati at Taguig. Nang huli itong pasadahan ng GMA Integrated News, kapansin-pansing nagbalikan muli ang mga nag-i-illegal parking kapag wala na ang mga enforcer. Pero sa kabila nito, karaniwan namang tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Rest assured naman, as I said, yung collaborative effort natin tuloy-tuloy pa rin naman with the barangay, with the local traffic bureau, and also yung public safety po ng Makati. Samantala, naghain ng urgent motion sa Korte Suprema ang MMDA para alisin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP o yung mga paninita gamit lang ng mga CCTV. Ang mga mahuhulikam na lumalabag, makikita na lang ang ticket pag magre-renew na ng lisensya. NCAP is a really beneficial. Yung mga actual enforcers po natin, maaaring ma-divert ang kanilang mga attentions na kung saan mas kinakailangan. Technology is never perfect. So we just have to slowly integrate, slowly upgrade, and well, sooner or later naman, I think we will be able to come up with a perfect system. Ayon pa kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, nasolusyonan na ng ahensya ang mga issue sa bagong ilalabas sa guidelines ng NCAP. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.